Yo, what's up mga kabeshi? Charot! Char-char lang. So, eto na nga mga beshi. Eto na naman ang bagong budol. Dumating na yung aking parcel na naglalaman ng DIY dishwashing liquid. Pangalawang order ko na nga ito pero ibang brand naman kasi gusto kong masubukan kung anong brand yung mas maganda para ma-recommend ko sa inyo. Agad-agad ko na nga binuksan ang aking parcel at chinek ko ang laman. Nakita ko na kumpleto naman lahat ng aking kailangan sa paggagawa nitong aking DIY dishwashing liquid. Kaya naman, tara mga beshi, samahan nyo ako at tingnan natin kung maganda nga ba ang brand na ito. Syempre, ang unang first step, magsuot tayo ng mask at gloves para sa ating safety. Ayon nga dito sa kasamang instruction ay 15 liters na tubig ang ilalagay natin sa malinis na timba at gamit ka ang aking vintage na timba ay sinimulan ko na. Unang ilalagay itong surfactant gel. Sinaid ko yan, syempre para walang masayang. Agad ko na nga rin isinunod itong foam booster. Ayan, pagkalagay ko niyan ay tinakpan ko na at hinayaan ko lang mababad ng hanggang 20 minutes. Paalala lamang mga beshi, iwasan natin ang gumamit ng tubig poso o kaya naman ay tubig ulan dahil ito ay maaaring may halong kalawang o kaya naman ay ibang chemical na maaaring makasira sa ating dishwashing liquid. After 20 minutes nga ay binalikan ko na itong aking binabad at pagkatapos ay hinalo ko na ito. Kailangan dahan-dahan lamang ang paghalo para hindi masyadong maraming bula ang ma-produce. Kapag nga tuluyang natunaw na ang gel ay ilalagay na natin itong ibang mga chemicals kagaya nitong degreaser, scent, colorant, 4-in-1. Itong 4-in-1 additives nga pala ay naglalaman ng antibac, moisturizer, preservative at neutralizer. At alam mo ba, beshi ko, ang maganda dito sa pagdi-DIY ay ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mo. Kunyari, gusto mo mag-add-ons ng degreaser o kaya naman ay foam booster, ay pwedeng-pwede yan dahil sa shop na ito ay nakakabili ng anumang add-ons. At habang hinahalo ko nga yan, ay dahan-dahan ko ring ibinubuhos itong thickener. Dahan-dahan lang yan. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay dahil may tamang oras para dyan. Charot! Ang totoong dahilan ay maaaring lumabnaw ang ating mixture kapag ito ay binigla mo o kaya naman ay masobrahan. Maaari mo itong hindi ubusin kapag naramdaman mo na ang paghahalo ay bumibigat na at malapot na ang iyong mixture. Ayan, so ganyan na ang kinalabasan at kontento na ako sa texture niyan. Para sa akin ay tamang-tama na ang kulay at lapot nito. Kaya naman, tatakpan ko na itong aking vintage na timba. Siyempre, gamit ang vintage din na takip. Tigilan natin ang paghahalo dahil anumang sobra ay nakakasama. So ito, balikan natin after 24 hours. Yo, what's up mga kabeshi? Nakalipas na nga ang 24 oras at eto na ang ating dishwashing liquid. Tingnan mo naman, makintab na makintab. At syempre, alam ko namang hindi ka papayag na hindi natin masasampulan ito kaya halika na at testingin na natin siya. Hinugasan ko nga munang mabuti ang sponge pagkatapos ay nilagyan ko ng kaunting amount lamang para mapatunayan ko kung ito nga ba ay mabula at mabisa. Syempre, itinesting ko yan sa aking mga hugasin at so far so good. Kaya naman very recommendable ang product na ito. Ang link nga ay ilalagay ko na lamang sa comment section. At yun lamang for today's video. Thank you for watching. God bless everyone.